Ang Pangulo na si Xi Jinping ay naglunsad muli ng malawakang paglilinis sa mga pinakamataas na opisyal ng militar. Si General He Weidong, ikalawang pinakamataas na general ng People's Liberation Army, ay tinanggal sa posisyon niya kamakailan. Gusto nilang magpakita ng kapangyarihan, ngunit maraming kakulangan pagdating sa kakayahang militar. Ang Taiwan Strait ay huwanin sa iyo, yung South China Sea ay huwanin sa iyo. Mulang paransin na ang Chinese People's Liberation Army ay makakarating sa punto ng kakayahan ng koalisyon. Ano ang mangyayari kapag ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa militar ng China ay biglang tinanggal sa kapangyarihan at pagkatapos ay nawala? Pinapatunayan nito ang bulungan ng lahat. Ang militar ng China ay nakaharap sa malawakang pagbagsak. Sa isang nakakagulat na hakbang, tinanggal ni Pangulong Xi Jinping ng China si General He Weidong, ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa People's Liberation Army at Vice Chair ng Central Military Commission. Sa mahigit 6 na dekada, unang beses na tinanggal ang isang tao sa gayong ranggo sa pamamaraang ito. Ang nakakagulat na pagtanggal na ito ay hindi lamang isang isolated na pangyayari. Bahagi ito ng malawakang pattern ni Xi na pag-aalis sa mga top general sa pamamagitan ng pag-frame sa kanila sa kanyang anti-corruption campaign. Nakakaloka, di ba? Gayunpaman, nakasasakit ito sa militar ng China, nagdudulot ng mabilis at hayag na pagbagsak nito mula sa mga armas na sira-sira at nakakahiya hanggang sa mga misil na puno ng tubig sa halip na gasolina. Mas detalyadong tinatalakay ang mga dahilan sa likod ng pagbagsak ng militar ng China. Pag-usapan natin kung paano direktang naging sanhi ng pagbagsak ng militar ang mga paglilinis sa liderato. Ang mga paglilinis ay naging pangunahing katangian ng pamumuno ni Xi Jinping mula nang siya ay naging pinuno noong 2012. Pinatindi pa niya ang kontrol sa militar at tinanggal ang sinumang maaaring hamong sa kanyang autoridad. Ito ay ginawa ng walang tunay na pagtingin sa mga epekto sa militar. Isang malaking dahilan kung bakit ang China ay nasa ganitong sitwasyon sa unang hukbong pampalaya ng mga tao. Kunin natin si General He Weidong bilang simula. Siya ay isang pangunahing opisyal sa militar ng China na naglingkod bilang pangalawang pinuno sa hukbong pampalaya ng mga tao at vice-chairman ng Central Military Commission na nangangasiwa sa militar sa ilalim ni Pangulong Xi Jinping. Bukod sa pagiging general, siya ay miyembro rin ng makapangyarihang 24-member Politburo ng Partido Komunista na gumagawa ng mga pangunahing desisyon para sa China. Kaya ito, nang tanggalin si He Weidong noong Marso, ito ay nagdulot ng malaking gulo. Ang kanyang huling paglabas ay noong 11 Marso sa pagtatapos ng pulong ng batas ng China. Mula noon siya ay nawala sa paningin. Sa gitna ng Abril, kinumpirma ng mga ulat na siya'y tinanggal, malamang dahil sa korupsyon. Pilit na sinubukang pigilan ng Cyber Command ni Xi Jinping ang balitang ito, maging ang pag-atake sa mga taong nag-uusap nito. Napakahirap lumaban sa mga cyber hacker ng China dahil may isa sa pinakamalaking programa sa mundo, ang Partido Komunista ng China. Ayon sa hepe ng Federal Bureau of Investigation, ang programa ng Partido Komunista ng China sa hacking ay may 50 beses na mas maraming hacker kaysa sa Federal Bureau of Investigation. Ginagawa ito ng China dahil alam nilang hindi sapat na ipalaganap lamang ang propaganda ng Partido Komunista sa kanluran. Ang mga hacker na ito ay sumusugod sa mga kritiko at mahahalagang infrastruktura. Kaya kami ay humihingi ng tulong laban sa propaganda ng Partido Komunista ng China. Kung maaari sana ay pindutin ninyo ang pindutan ng like at subscribe sa ibaba. Ito ay tunay na nakakatulong sa amin na maiparating ang aming mensahe sa mas maraming tao at iyon ay isang bagay na hindi ikinagagalak ng Partido Komunista ng China. Sige, bumabalik tayo sa militar ng China. Sa puntong ito, baka itanong mo, bakit ang pag-alis ni He Weidong ay may malaking kahulugan sa militar? Kasi, isipin mo ang buong militar bilang isang komplikadong makina na kung saan si Weidong ay isa sa mga kritikal na bahagi nito. Base sa kanyang resume, siya ang naging commander ng Eastern Theater Command mula 2019 hanggang 2022. Nangasiwa siya sa mga operasyon sa paligid ng Taiwan, isang kritikal na lugar dahil sa patuloy na tensyon doon. Pinamunuan din niya ang malalaking military drills noong 2022. Pinatunayang alam ng politikong Amerikano paano ipakita ang lakas ng China matapos ang pagbisita niya sa Taiwan. Ang pag-alis ng isang pinagkakatiwalaang leader ay lumilikha ng puwang na mahirap punan. Ang mga bagong general ay maaaring kulang sa kahusayan na maaaring magdulot ng gulo sa hukbong pampalaya ng mga tao at paggawa ng desisyon, lalo't napakataas ng tensyon sa buong mundo. Ipinakita ito ng Operation Straight Thunder 2025 noong unang bahagi ng Abril. Ang operasyong ito ay isang malawakang ehersisyong militar ng hukbong pampalaya ng mga Chino noong ika-1 ng Abril 2025 upang ipakita ang kapangyarihan nila sa kipot ng Taiwan.
Ito ay isang malaking bagay kung saan ang hukbong dagat, himpapawid, katihan, at rocket ay nagtulungan para sa pagsasanay sa mga blokad, tumpak na mga atake at pagkontrol sa lugar. Ang pagsasanib na ito ng ehersisyong militar ay naglalayong ipakita ang kapangyarihan ng China matapos ang pagsasalita ng Taiwan laban sa agresyon nito. Ang hukbong palayaan ng mga tao ay nagsagawa ng mga ehersisyo na tatagal sana ng 1 linggo hanggang ika-8 ng Abril pero biglang huminto noong ika-2 ng Abril. Ang mga chismis tungkol kay Pangulong Xi Jinping at General He Weidong ay nagpapahiwatig kung bakit nagkawatak-watak ang mga bagay. Talakayin natin ito. Para magsimula, halos hindi nangyari ang ehersisyo dahil sa problema sa dalawang pangunahing leader, General He Weidong at isa pang General, Lin Xiangyang. Naitatag na ang kahalagahan ni General He Weidong at si Lin, ang commander ng Eastern Theater Command na namamahala sa mga operasyong may kaugnayan sa Taiwan. Nang iniutos ni Xi ang mga drills, ang dalawang lalaki ay na-detain na sa ilalim ng suspetsa ng korupsyon at kawalan ng katapatan. Kaya ang hierarkiya ay nawasak. Sinubukan ng political commissar at chief of staff na pamunuan, ngunit hindi nila nagawang simulan ang mga drill. Ang pag-oorganisa ng malaking military exercise ay nangangailangan ng kasanayan dahil kailangang balansehin ang pagpapakita ng sapat na lakas nang hindi nagiging sanhi ng internasyonal na insidente. Ngunit nabigo ang mga naiwan sa pamumuno na maayos ito. Sa malaking kahihiyan na nagbabadya, kinailangan ng People's Liberation Army na ibalik sina General Weidong at Lin sa pamumuno. At iyon ang oras kung kailan sa wakas ay nagsimula ang mga pagsasanay noong unang Abril. Ngayon, kahit na sina He at Lin ang namumuno, ang pagsasanay ay tumagal lamang ng 2 araw sa halip na orihinal na 1 linggo. Ayon sa chismis, nag-alala si Xi at ang kanyang mga tagapayo sa impluwensya ni General Weidong sa panahon ng mga pagsasanay. Siya ay isang pangunahing personalidad na may malalim na karanasan sa mga operasyon sa Taiwan at sinasabi ng ilan na natatakot si Xi na maaari niyang gawing tunay na tunggalian ang pagsasanay sa pamamagitan ng pag-uutos ng live na aksyon. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay ikinatakot ng koponan ni Xi, kaya agad nilang ipinatigil ang mga pagsasanay para manatili ang kanilang kontrol. Hindi ito basta-bastang desisyon. Ipinapakita nito ang malubhang tensyon sa pagitan ni Xi at Huidang. Ang paghinto sa pangunahing pagsasanay dahil sa ganitong uri ng pangamba ay nagpapakita na ang People's Liberation Army ay magulo at mahina, lalo na kapag sinusubukan nitong ipakita ang lakas. Ang pagsasanay ay nagpapakita na kaya ng People's Liberation Army na kontrolin ang makipot na daanan at hawakan ang anumang tunggalian bilang babala sa Taiwan at Estados Unidos. Gayunpaman, ang maagang paghinto, lalo na dahil sa tunggalian sa sariling hanay ng China, ay nagpapakita ng kahinaan ng People's Liberation Army. Kung patuloy na tatanggalin ni Xi ang mga susing tauhan sa People's Liberation Army tulad ni Weidong, maaari itong makaapekto sa kakayahan ng militar na magsagawa ng malalaking operasyon. Makikita sa ehersisyong ito kung gaano umaasa ang kadena ng utos ng militar sa ilang tao lamang. Kapag wala sila, lahat ay tumitigil. Sa giyera, maaaring magdulot ito ng pagkatalo at kamatayan. Kung nahihirapan ang buong hukbo sa isang pagsasanay ng militar, paano sila magiging maayos sa tunay na giyera? Talagang ang maagang pagtatapos ng Straight Thunder 2025 kasabay ng drama ni Xi Huidong ay nagpapakita na may malalang internal na problema ang militar. Isang tunay na krisis sa militar. Ang paglilinis at pagtrato kay Huidong ay hindi lamang patungkol sa kanya. Ito ay bahagi ng lumalalang trend na nagaganap. Isa pang mahalagang tao ay si Admiral Miao Hua. Siya ay suspendido noong Nobyembre 2024 ilang buwan bago ang pagbagsak ni Weidong. Si Miao, miyembro ng Central Military Commission, ang nanguna sa Political Work Department na nagtitiyak na mananatiling tapat ang militar sa Communist Party. Ang kanyang papel ay panatilihing naka-align ideologically ang mga sundalo at opisyal, kaya ang pag-alis niya dahil sa malubhang paglabag sa disiplina, karaniwang termino para sa korupsyon, ay malaking dagok. Nang wala si Miao na nagpapanatili ng katapatan, may panganib na magtanong ang mga tropa sa mga utos, lalo na kapag nakikita nilang tinatanggal ang kanilang mga lider. Ang ganitong uri ng kawalan ng katiyakan ay mabilis kumalat, at ang militar na kulang sa pagkakaisa ay mahina. Ngayon, ang disiplina sa hanay ng China ay kahina-hinala, at kapag walang disiplina, mabilis bumabagsak ang mga bagay. Sa pag-zoom out para makita ang kabuuan, nakakagulat ang bilang ng mga miyembrong sangkot sa mga purga ni Xi. Ang mga panghuhuli sa mga mangkukulam ay nag-target hindi lamang sa mga individual, kundi sa buong mga fraksyon. Noong 2024, hindi bababa sa 58 mataas na ranggong opisyal sa buong sistema ng partido-estado ang tinanggal, at mahigit 644,000 kadre sa iba't ibang antas ang pinarusahan. Suriin natin ang People's Liberation Army Rocket Force na namamahala sa mga sandatang nukleyar ng China
isang mahalagang bahagi ng kanilang militar. Sa taong 2023, tinanggal ni Xi ang dalawa niyang pinakamataas na mga commander, General Liu Chao at kanyang Deputy Liu Guangbin, sa pagitan ng Hulyo at Disyembre. Mahalaga ito dahil ang Rocket Force ay inaasahang maging pangunahing pananggalang ng China laban sa kanyang mga kaaway tulad ng Estados Unidos. Ang mga commander ay inakusahan ng korupsyon at inalis upang makabago ang arsenal ng nuklear ng China sa 2027, ngunit tinutulan ito ng People's Liberation Army. Ayon sa ulat ng Pentagon ng United States, noong 2024 ang mga purges na ito ay nagpabagal sa progreso ng China kung saan hindi bababa sa 15 senior officers at opisyal ng industriya ng depensa ang tinanggal sa panahong iyon. Kapag ang isang bansa ay nagpupursige sa pagtayo ng nangungunang hukbong militar at ang kanilang programa sa nuklear ay naliligaw sa kaguluhan, isa itong malubhang balakid. Ito ay tulad ng pag-upgrade ng isang kritikal na sistema ng walang mga eksperto na may alam sa proseso. Ito ang mga dahilan ng pagbagsak ng militar ng China. Bumababa tayo sa listahan, dalawa pang general. Sina General na Lieutenante Yu Haitao at Vice Admiral Li Pengcheng ay tinanggal noong ika-26 ng Disyembre 2024. Si Haitao ay isang pangalawang komandante ng hukbo at si Li ay isang naval na komandante sa Southern Theater Command na nagbabantay sa kritikal na South China Sea. Kapwa sila pinaalis sa Kongreso ng China dahil sa matinding paglabag sa batas at disiplina na karaniwang tumutukoy sa korupsyon. Bagaman hindi kasing taas ni Hua Weidong at Miao Hua, mahalaga ang kanilang mga papel sa People's Liberation Army sa mga pangunahing operasyon. Ang kanilang pag-alis ay malaking dagok sa People's Liberation Army na napilitang mabilis magplano at mag-estratehiya. Huwag nating kalimutan si Zhao Kexi, dating matataas na opisyal sa General Logistics Department ng People's Liberation Army. Siya ay inaresto kasabay ni Hua Weidong noong Marso ng 2025. Kahit retirado na, may impluensya pa rin si Zhao dahil dating namahala siya sa budget at mapagkukunan ng militar. Ang pag-alis ni Hua Weidong, kasabay ng investigasyon sa kanyang kalihim dahil sa pagbubunyag ng mga sikreto, ay nagpapakita ng malalim na mga purga na nagaganap. Paano nagreresulta ang mga nangyayari sa pagbagsak ng militar? Una, lumilikha ang mga purga ng bakante sa liderato. Ang patuloy na pagtanggal sa mga pangunahing general, gaya ni Hua Weidong, Miao Hua, at iba pa ay nagdudulot ng kawalan ng karanasan at karatagan. Nakita natin iyon sa kahihiyang halos mangyari sa mga pagsasanay ng militar noong Abril. Ang pinakatampok na layunin ng People's Liberation Army ay maging pandaigdigang klase na militar bago sumapit ang taong 2,000 at 49 na may inaasahang pagsulong sa taong 2,027. Subalit sa pagkawala ng maraming lider, bahagyang nalayo na ang mga layuning iyon. Ang 2024 na ulat ng Pentagon ay nagsabing ang korupsyon ay nakasagabal sa modernisasyon ng China. Bago pa man ang purga ni Hua Weidong, maaaring tapat ang bagong mga general kay Xi. Ngunit hindi laging nangangahulugang sila ay magaling sa trabaho. Kung hindi nila kayang pangasiwaan ang mga komplikadong operasyon tulad ng pagharang sa Taiwan o pamamahala ng mga nuclear missile, patuloy na hihina ang militar ng China sa entablado ng mundo. Pangalawa, ang mga purga na ito ay nagpapakaba sa mga tao sa loob mismo ng People's Liberation Army. Nakikita ng mga sundalo at opisyal na inaaresto ang kanilang mga boss at nagsisimula na silang magtaka kung sino ang susunod. Ang takot na ito ay maaring pumatay sa moral at ang militar na may mababang moral ay katulad ng koponan na ayaw sa People's Liberation Army. Noong Enero 2024 si Weidong ay nagbigay ng talumpati tungkol sa paglaban sa korupsyon at pekeng kakayahang makipaglaban na nagpapahiwatig na ang ilang mga unit ay maaaring hindi pa handa na lumaban tulad ng ipinagsisigawan nila. Pinakamahusay itong naipakita sa kahiyahiyang karanasan ng hukbong dagat ng China noong Enero 2018. Noong panahong iyon, isang submarino ng China ang naglalakbay sa ilalim ng dagat sa karaniwang zona ng Japan at China ng mga isla ng Senkaku sa silangang dagat ng China. Natuklasan agad ng mga puwersa ng sariling depensa ng Hapon ang submarinong ito. Natakot ang mga Chino na maaaring salakayin ang kanilang sasakyan. Kaya mabilis silang lumutang at walang pag-aalinlangang itinaas ang bandila ng China na parang sumusuko sa mga Hapon. Maraming Hapon at Amerikanong opisyal ang naniniwala na ang insidente ay nagpapakita ng mababang moral ng tropang Chino na sobra pa sa People's Liberation Army ang pagnanais na magdominasyon sa buong mundo laban sa mga kalaban nito. Upang mapasaya si Xi, nahuli ang mga commander na nagpeke ng mga resulta ng pagsasanay at ulat ng kahandaan. Ang mga unit na umano'y handa sa labanan ay karaniwang kulang sa pagsasanay at kagamitan. Isang nakaambang sakuna. Ang kultura ng pagsisinungaling tungkol sa mga kakayahan ay nangangahulugan na ang tunay na lakas ng People's Liberation Army ay mas mababa kaysa sa naiulat. Kaya sa susunod na makakita ka ng kahangahangang estadistika ng China, isaalang-alang mo ito ng may pag-aalinlangan.
Malamang na ginawa ito para magmukhang maganda para kay Pangulong Xi, ngunit walang halaga talaga sa labanan. Bukod dito, ang mga purga ay nagdulot ng kaba at kultura ng paranoia. Ang mga lider ngayon ay mas nababahala sa pagiging politikal na naayon kay Xi kaysa sa pagtuon sa kahandaan sa operasyon o inobasyon. Sa ganitong kapaligiran, mapanganib ang paggawa ng mga panibagong estratehiya o pagkuhan ng mga panganib. Sa halip, nananatiling nakaposisyon ang mga opisyal, iniiwasan ang anumang pwedeng ituring na paglabag sa linya. Ang pag-aatubiling ito ay nagpapahina sa People's Liberation Army, lalo na ngayong kailangan ng mga modernong militar na mabilis umangkop sa nagbabagong mga banta. Kaya naman, sa ibabaw, maraming bagay ang mukhang nasa ayos, ngunit ang katotohanan ay hindi pa handa ang militar ng China. Pangatlo, hindi maaring masama pa ang timing. Maraming hamon ang kinakaharap ng China sa kanilang People's Liberation Army, kabilang ang mga tensyon sa Taiwan, mga alitan sa timog dagat ng China, at digmaang pangkalakalan sa United States na nakaapekto sa ekonomiya nito. Ang People's Liberation Army ay dapat sanay pagpapakita ng lakas ni Xi, ngunit dahil sa mga purga, tila ito'y bahay ng mga baraha. Mahalaga ang karanasan ni Huidong sa mga operasyon sa Taiwan. Kung wala siya, baka magkamali ang People's Liberation Army kapag uminit ang mga pangyayari doon. Humina ang puwersa ng China sa South China Sea, kung saan nagtrabaho si Li Pengcheng. Dahil sa kanyang pag-alis sa lugar na iyon na kailangan ng malakas na hukbong dagat ng bansa. Huwag kalimutan ang rocket force, layunin ng nuklear, na kapangyarihan ng China na kontrolin ang mga kaaway. Ngunit nawawalan na ito ng dating banta sa pagkawala ng mga leader nito. Malapit na nating talakayin ang kwentong iyon at ipakita ang naging kahiyan ng rocket force. Bukod sa pagbagsak ng liderato, isa pang pulang bandila ngayon ay ang krisis sa recruitment ng China. Tila naguguho ang pundasyon ng kanilang buong operasyon. Kung kulang ang nagpaparehistro, hindi makakapagpatakbo ang isang militar. Para sa People's Liberation Army, kahit gaano pa kaganda ang teknolohiya o kalaki ang budget nito, hindi ito isang maliit na problema. Ang problemang ito ay banta sa potensyal ng People's Liberation Army ng China sa pandaigdigang entablado. Ang People's Liberation Army ay malaki at may mga ambisyosong layunin na mangangailangan ng sapat na mga recruit para maisakatuparan. Dahil sa malubhang problema sa recruitment, muling ipinatupad ng China ang lumang batas mula 1984 na tinatawag na Military Service Law sa Rutag County, Nari Prefecture ng Tibet. Ang batas na ito ay nag-oobliga sa mga Tibetan na sumali sa People's Liberation Army upang pataasin ang bilang ng hukbo. Nagpapatupad na ang China ng mga batas mula nakaraan para pilitin ang mga Tibetan na sumali dahil mababa ang kanilang recruitment. Napakawalang hiya. Bakit hindi pumipila ang mga kabataan sa China para sumali sa People's Liberation Army? Isang malaking dahilan ay bumabalik sa one-child policy na nasa People's Liberation Army sa loob ng mga dekada hanggang sa ito'y nagsimulang magluwag noong 2015. Ang patakarang iyon ay lumikha ng isang henerasyon ng mga nag-iisang anak. Dahil dito, ang mga magulang ay sobrang protektibo sa kanilang nag-iisang anak. Ang pagpapadala sa kanila sa militar kung saan maaaring malagay sila sa panganib o mahirap na kalagayan ay tila malaking sakripisyo. Para sa maraming pamilya, hindi ito katanggap-tanggap. Lalo na kapag may mas ligtas, mas mataas na sahod ng mga trabaho doon, ang ideya ng pagkawala ng kanilang tanging anak sa serbisyong militar, mahirap tanggihan iyan para sa karamihan. Lalo na't may ekonomiyang nagpapahirap ng mga bagay. May mas mataas na pasahod na mga oportunidad ang pribadong sektor ng China sa teknolohiya, pananalapi, at iba pang mga larangan kumpara sa militar. Sinubukan ng People's Liberation Army na paigtingin ang kanilang kakayahan. Nag-aalok ng mga sahod para sa mga espesyal na papel na dolyar, 1,500. Dolyar 1,600 bawat buwan, ngunit maliit itong halaga kumpara sa ibinibigay ng mga pribadong kumpanya. Karagdagan dito, ang mga trabahong iyon ay may mabilis na paglago ng karera, flexible na oras, at modernong trabaho sa People's Liberation Army, mga aspetong nahihirapang makipagkumpetensya sa militar. Higit pa sa pera ang issue. Ang pribadong sektor ay katulad ng People's Liberation Army, kung saan may pag-asa para sa kinabukasan, habang sa militar ay parang naipit ka sa nakaraan dahil sa mga problema nito. Upang maibalik ang dating kalagayan, ipinapakita ng People's Liberation Army ang kakayahan nito sa mga kampanyang pang-recruit na nakatuon sa mga kabataan. Ipinagpapatuloy nila ang mga benepisyo tulad ng pensyon, medikal na kasiguruhan, tulong sa pabahay, at seguridad sa trabaho. Naglalabas ang media ng estado ng mga video ng mga sundalong nagpapahinga, naglalaro ng video game, kumakain ng hotpot, at tila masaya sa kanilang buhay. Layunin ang paggawa ng militar na masaya, ligtas, at kaakit-akit para sa mga bata at magulang. Subalit, hindi nalulutas ng ingay ng mga ads ang pangunahing suliranin. Sa kabila ng makinis na marketing, nananatiling mas mabigat para sa karamihan ang mga panganib, mababang sahod, at mahigpit na kultura ng buhay militar. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng tao sa pinto. Ang hukbong palaya ng mga tao ay nangangailangan ng mga eksperto, lalo na sa mga teknikal na larangan tulad ng inhinyerya, cybersecurity, at artificial intelligence.
Ang modernong digmaan ay paligsahan ng pinakamahusay na teknolohiya at talino sa paggamit nito. Ang hukbong palaya ng mga tao at mga higanting tech ng China ay nagkukumpetensya para sa kaparehong talento. Ang mga pribadong kumpanya ay maaaring mag-alok ng mas malaking sahod, mas magandang kapaligiran, at tunay na landas ng karera kaysa sa isang mabagal na pag-akyat sa hagdan ng korporasyon. Nahuhuli ang militar, kaya't nawawalan sila ng mga taong kailangan para manatiling kompetitibo. Dagdag pa, hindi nakakatulong ang reputasyon ng People's Liberation Army. Maraming kabataang Tsino ang nakakaramdam na lumang estilo na at hindi nakaantig ang serbisyo militar. Maigting ang pagpapahalaga sa katapatan sa Partido Komunista kaysa sa husay sa trabaho sa kultura, kung saan nakasalalay ang mga promosyon. Ito'y balakid sa mga taong may ambisyong magamit ang kanilang mga kasanayan. Kumpara sa mga industriyang pinapahalagahan ang kreatibidad at inobasyon, hindi nakakagulat na nahihirapan ang militar sa pag-recruit ng mga talento. Ang matigas na vibe at demograpiko ng People's Liberation Army ay nagpapahiwatig na ito ay isang lugar kung saan namamatay ang personal na paglago. Tumatanda ang populasyon ng China at mas konti ang kabataang nagtatrabaho kada taon. Sinasabi nito na lumiit at bumilis ang pool ng mga potensyal na recruit. Ang People's Liberation Army ay kadalasang nahuhuli sa paligsahan para sa mga batang talento sa bawat industriya sa China. Ito ay isang masakit na realidad. Nahaharap sa kakulangan ng mga recruit at mga nagre-retiro sa People's Liberation Army ang China na nagpapahirap sa pagpapanatili ng sapat na tauhan sa militar. Ito ay isang malaking suliranin. Talakayin natin ang mga malalaking problemang istruktura na nagpapalala sa sitwasyon ng People's Liberation Army. Hindi lang ito maliliit na kawalan ng kahusayan. Naka-embed ito sa pagtatag at operasyon ng militar na lubhang nakakaapekto sa pagbaba nito. Ang isang pangunahing issue ay ang matibay na ugnayan ng People's Liberation Army sa Chinese Communist Party. Hindi tulad ng karamihang militar na naglilingkod sa buong bansa, ang pangunahing trabaho ng People's Liberation Army ay protektahan ng partido at mga leader nito. Hanggang ngayon, totoo pa rin ang sinabi ni Mao Zedong na kontrolado ng partido ang militar. Bagamat tinitiyak ng setup na iyon ang katapatan, ito ay nagdudulot ng iba't ibang issue na nakakabagal sa People's Liberation Army at nakakabawas sa kanilang kahusayan. Sa mga baguhan sa politika, kadalasang mas mahalaga ang prioridad pang politika kaysa mga pangangailangan ng militar. Ang mga desisyon sa estratehiya, kahandaan, o pangunahing operasyon ay batay sa kung ano ang pinakamabuti para sa partido, hindi sa kung ano ang may kahulugan sa labanan. Ang mga lider politika, hindi mga eksperto militar, ang kadalasang nagdedesisyon na maaaring magresulta sa mga pagpipilian na hindi anangkop sa pangangailangan ng People's Liberation Army para magtagumpay. Ang impluwensyang pampolitika ay malalim, kung saan ang mga promosyon at talaga ay kadalasang batay sa katapatan sa partido kaysa sa kasanayan o karanasan. Ibig sabihin, may mga leader na inuuna ang pakikisama sa mga opisyal ng partido kaysa paghahanda para sa digmaan. Dahil dito, lumilikha rin ito ng maraming red tape. Ang People's Liberation Army ay may mga political commissars at komite ng partido na naka-embed sa mga unit nito na nagbabantay sa lahat mula sa asal ng mga sundalo hanggang sa mga utos ng mga commander nito. Ang kanilang trabaho ay siguraduhin na lahat ay mananatiling tapat, ngunit sa huli ay nagiging sanhi ito ng pagbagal ng mga bagay-bagay. Kadalasan, kailangan ng commanders ang pahintulot mula sa mga opisyal bago kumilos. Isang bangungot sa modernong digmaan kung saan ang mga split-second na desisyon ay makapagpapanalo o makapagpapatalo. Ang birokrasyang ito ay tulad ng pagtakbo sa isang karera na nakataling magkasama ang mga sintas mo. Ang pagsasanay ay isa pang mahinang punto. Sa kabila ng mga pagsisikap na mag-modernize, ang mga pamamaraan ng People's Liberation Army ay mabigat pa rin sa disiplina at magaan sa kritikal na pag-iisip. Itinuturo sa mga sundalo at opisyal na sumunod sa utos, hindi ang maglutas ng problema o humawak ng komplikadong teknolohiya sa pabago-bagong mga sitwasyon. Malaking bahagi ng pagsasanay ang politikal na indoktrinasyon para matiyak ang katapatan ng lahat sa partido. Mabuti ito para sa pagkakaisa ng partido, ngunit hindi ito nagpapahanda sa mga tao para sa mga modernong larangan ng labanan kung saan kailangang mabilis, matalino at bihasa sa teknolohiya. Talakayin natin ang salapi dahil ang mga pang-ekonomiyang presyon ay isa pang pangunahing dahilan sa pagbagsak ng People's Liberation Army. Kailangan ng militar ng pera para mag-operate. Isaalang-alang ang pag-maintain ng equipment, pagsasanay sa tropa at paglikha ng makabagong tech. Ngunit ang ekonomiya ng China ay nagbago na at ito'y may malaking epekto sa hukbong palaya ng mga tao. Ang paglago ay bumagal. Bumaba ang mga ito, tumaas ang unemployment, at nalulunod sa utang ang mga LGUs. Sa mga problemang ito, prioridad ng pamahalaan ang paggasta at mga programang panlipunan o pangangailangan sa loob ng bansa kumpara sa militar. Noong 2025, ang budget ng depensa ng China ay humigit kumulang 249 na bilyon, tumaas ng 7.2% mula sa nakaraang taon. Mukhang malaki ito, ngunit hindi ito sapat kapag isinasaalang-alang mo ang sinusubukang gawin ng People's Liberation Army. Kumpara gumagastos ang United States ng mahigit $855 bilyon sa militar kada taon. At hindi pa nasasaklaw ng budget ng China ang lahat. Ang mga bagay tulad ng importasyon niya ng armas, ang armadong pulisya ng mga tao, at advance na pananaliksik ay hindi kasama sa bilang na iyon. Kaya ang budget ng hukbong palayaan ng mga tao ay napapahaba lamang para panatilihin ang mga ilaw.
hindi pa kasama ang pagpupuntos sa malaking modernisasyon ng hukbong palayaan ng mga tao. Nagsisikap ang China na paunlarin ang hukbong palayaan ng mga tao sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga makabagong kagamitan tulad ng ikalimang generation jets, hypersonic missiles at aircraft carriers bago dumating ang 2049. Ngunit ang mga proyektong iyon ay sobrang mahal. At dahil sa pagbagal ng ekonomiya, mahirap panatilihin ang daloy ng pera. Ang pananaliksik at pagpapaunlad ay nahihirapan na nagpapabagal sa mga bagong sandata at nag-iwan sa hukbong pampalaya ng mga tao na nahuhuli kumpara sa mga kalaban sa larangan tulad ng artificial intelligence at cyber warfare. Maikling pagkaantala sa mga larangang iyon, posibleng malaking hadlang. Apektado rin ang mga pang-araw-araw na operasyon ng pagkakasikip ng budget. Dahil sa kakulangan ng pondo, nauudlot ang pagpapanatili at pag-upgrade ng mga tangke, barko at kagamitan ng hukbong pampalaya ng mga tao. Sa makatuwid, tumatanda at hindi maaasahan ang mga kagamitan na malaki ang epekto sa kahandaan. Ang hukbong pampalaya ng mga tao na hukbong pandagat ay mahalaga sa mga global na ambisyon ng China ngunit nanganganib. Ang pagtatayo ng isang hukbong pandagat na maaring hamunin ang Estados Unidos ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Mga bagong barko at aircraft carrier, anuman ang tawag sa mga ito. Ang mga carrier ay ilan sa pinakamalalaki at pinakamahal na ari-arian doon. Dahil sa pagkatigil ng budget, maaaring bumagal ang pagpapalawak ng hukbong pandagat ng China na nagpapahina sa kakayahang ipakita ang kapangyarihan sa South China Sea. Nagbibigay ito sa mga kalabang bansa tulad ng United States, Japan at Australia ng pagkakataon na magtatag ng militar na aktibidad na lalo pang nagpapahina sa posisyon ng China sa mga estratehikong rehiyon na ito. Ang mga ekonomiyang presyo na ito ay hindi lamang numero. Binabago nila ang pandaigdigang estratehiya ng China para mapanatili ang impluensya sa Taiwan at Indo-Pacific. Nangangailangan ang People's Liberation Army ng pondo para sa logistics, deployments at infrastruktura. Habang kumakapos ang pondo, mas nahihirapan mapanatili ang malakas na presensya, nagbibigay daan sa mga kalaban na magtayo ng kanilang laro. Inaasahang gagawin ng People's Liberation Army ang higit pa sa mas kaunti at ang tensyon na iyon ay malaking bahagi kung bakit ito nahihirapang manatiling buo. Nagdaragdag ito ng langis sa apoy na nagre-resulta sa kasalukuyang krisis militar ng China. Sa mga nagdaang taon, nagsumikap ang China na itaguyod ang sarili bilang isang superpower sa mundo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga advanced na fighter jets, digmaang barko at tangke upang ipakita ang kanilang lakas. Nagbebenta sila ng mga kagamitan sa mga bansa sa buong Asia, Africa at Timog Amerika. Nag-aalok ng mataas na kalidad na kagamitan sa abot kayang presyo. Subalit, iba ang naging realidad. Kapag sinubukan ng mga bansang ito na gamitin ang mga kagamitan, kadalasan ay nabibigo ito. May mga jets na bumabagsak, mga radar na nagkakaroon ng sira at mga barkong nasisira. Napilitan ang Nigeria, Myanmar at Pakistan na i-grounda ang kanilang mga fleet o ibalik ang kagamitan sa China para ipakumpuni. Nakakalungkot sa China ang mga insidente na ilantad nila ang matinding kahinaan sa kakayahan ng People's Liberation Army na nagpapatunay na humaharap ang militar sa malaking pagbagsak. Simulan natin sa mga jet na labanan na naging sentro ng ilan sa pinakamalalang kabiguan. Ipinopromote ng China ang JF-1P Thunder, isang jet na binuo kasama ng Pakistan bilang murang labanan para sa mas maliliit na hukbong panghimpapawid. Nang matanggap ng Myanmar ang 11 jet noong 2022, napilitan silang ipahinga ito agad-agad. Ang mga jet ng People's Liberation Army ay nagkakaroon ng mga bitak at pisikal na nasisira. At ang mga radar ay sobrang hindi epektibo na hindi nila matrack ng tama ang mga target. Isipin ang isang jet na lumalaban na nagkakalas sa ere, walang makitang banta, kaawa-awa. Nagpasya ang hukbong panghimpapawid ng Myanmar na masyadong mataas ang mga panganib at inilagay sa gilid ang buong fleet. Nakakahiya para sa China, hindi ba? Kahalintulad na nakababahala ang mga karanasan ng Nigeria. Noong 2009, bumili sila ng ilang Chinese F-7 jets, batay sa mas matandang mga disenyo ng Ruso para palakasin ang kanilang hukbong panghimpapawid. Sa halip, humaharap sila sa sunod-sunod na mga sakuna. Maraming jets ang bumagsak at noong 2020, kinailangan ng Nigeria na ipadala pabalik sa China ang 7 sa 9 na natitirang jets para sa malawakang pagkukumpuni. Ang ilan sa mga issue ay mga problemadong makina, maalog na sistema, at di na halos magamit na eroplano. Ang pagkawala ng hukbong palaya ng tao sa mga aksidente ay seryoso, ngunit ang pagkakaroon na ibalik ang karamihan ng flota dahil sa depekto ay malaking dagok sa pambansang seguridad. Naiwang mahina ang militar ng Nigeria na itinampok ng mga kabiguang ito ang kawalan ng pagiging maaasahan at mga posibleng panganib ng mga jet ng China. Kahit ang Pakistan, pinakamalapit na kaalyado at pangunahing bumibili ng militar na kagamitan ng China, ay nakaharap sa malalaking problema. Maraming JF-17 jets ang pinapatakbo nila, ngunit may mga pagbagsak dahil sa mga depekto sa paggawa.
ang mga stabilizer na tumutulong sa PLA ay natanggal habang lumilipad, na naging sanhi ng pagbagsak noong 2020 matapos ang pag-take off. Ang hukbong dagat ng Pakistan ay nakaranas din ng problema sa mga Chinese F-22P frigates na malalaking pandigmaang barko na nilayong magpakita ng kapangyarihan. Ang mga makina at sensor sa mga barkong ito ay mabilis masira at hindi maaasahan. Halos walang silbi sa pagkakita ng mga banta. Ang kanilang FM-90 missile systems na pang-target sa mga eroplanong kalaban ay may mga infrared sensor na hindi makapag-lock sa mga target. Nako, maaaring isipin mong ito ang mga kahinaan ng People's Liberation Army, ngunit hindi. Ipinaabot ng Bangladesh ang mga alalahanin nito sa mga kagamitan ng China. Nakakuha sila ng mga frigate at barkong pandagat na nadiskubring may depekto matapos ihatid, kaya't bumaba ang pagiging maaasahan nito. Ang kanilang hukbong panghimpapawid ay bumili rin ng mga FE-7 jets at K-8W trainer mula sa People's Liberation Army, mga armas. Ngunit natuklasan na ang mga radar ay napakababa ng kalidad na hindi sila makapagtrabaho ng epektibo. Maraming tangke ng Chinese MBT-2000 ang hindi aktibo dahil sa kakulangan ng mga spare parts, kaya hindi na ito kasing lakas ng mahal na People's Liberation Army. Kapag ang tangke, jets, at barko ng isang bansa ay apektado ng mga isyu ng People's Liberation Army, malubhang napapahina nito ang kanilang kahandaan sa militar at nagpapakita ng mga kakulangan sa pagmamanupaktura ng China. Maraming mga armas ang China para sa kanilang militar na produksyon. Malinaw na ang kagamitan na ibinebenta ng China sa ibang bansa ay kadalasang nagmumula sa parehong disenyo at pabrika ng gamit ng People's Liberation Army. Kung nagkakaproblema ang JF-17 o F-7 jet sa Nigeria at Myanmar, malamang na may mga kahalintulad na issue rin ang sariling eroplano ng PLA. Sa totoong buhay, ang maraming jets ng China na kanilang ipinagmamalaki ay hindi pa kayang lumipad mula sa lupa. Ang mga sira-sirang kagamitan ay humahad lang sa mga militar na makamit ang kanilang mga layunin tulad ng pag-secure ng South China Sea o paghahandang makipaglaban sa Taiwan. Ang mga kabiguang ito ay nagpapakita na ang pundasyon ng People's Liberation Army ay hindi gaanong matatag na nagdulot ng kanilang pagbagsak ng militar at pagguho. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ang mga kahihiyang ito ay hindi ang pinakamasama? Ang rocket force na humahawak sa mga missile at nuclear strategy ng China ay nasa sentro ng ilang malalaking eskandalo. Noong 2023, may mga ulat na ang ilang missile ay puno ng tubig imbes na gasolina. Oo, tama ang narinig mo, tubig. Ang pagkakamaling ito ay nagpapakita ng matinding kawalan ng kakayahan sa mahalagang unit ng People's Liberation Army. Dahil dito, tinanggal ang mga pinakamataas na opisyal, kabilang ang 2 dating ministro ng depensa. Subalit tapos na ang pinsala at lumabas na ang katotohanan. Natuklasan din nila ang mga silo ng missile at mga underground launching site na may mga takip na hindi mabubuksan. Ibig sabihin hindi maaring mapalabas ang mga missile kahit maayos ng napuno ng gasolina. Ang unit ng rocket force na ito ay mahalaga sa estratehiya ng depensa ng China, ngunit hinaharap nito ang mga kabiguang halos absurd. Hindi ito mga maliit na pagkakamali. Ito ay malalaking kabiguan na nangyayari mismo sa ilalim ng ilong ng China. Nagpapakita rin ito na marahil hindi gaanong handa ang China sa labanan tulad ng gusto nating isipin. Ang pagkakamaling iyon ay halos kasing sama ng pagbubunyag na. Ang mga sundalo ng China ay gumagamit ng rocket fuel sa pagluluto ng hot pot dahil kulang sila sa supply. Bagaman maaring mukhang walang kabuluhan at nakakatawa, ito ay nagpapakita ng malubhang pagkasira sa pamamahala ng mga mapagkukunan. Ang labis na paggamit ng mga sundalo sa mga materyales na nakalaan para sa mga strategic na operasyon ay nagpapakita ng kakulangan ng pangangasiwa at disiplina sa PLA. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng mga sistemang problema na nagpapahina sa kakayahan ng militar na magpatuloy na nagpapatibay sa argumento na ang People's Liberation Army ay bumabagsak. Bukod sa lahat ng mga kabiguan na ito, ang People's Liberation Army ay nakakaranas din ng malaking dami ng mga kagamitang hindi nausok. Bagaman sila ay nag-develop ng ilang advanced na sistema tulad ng J-20 stealth fighter, marami sa kanilang inventaryo, kabilang ang mga tangke, People's Liberation Army at mga barko ay umaasa sa mga lumang disenyo. Ang mas lumang sistemang ito ay kulang sa makabagong electronics at precision weapons na kailangan sa digmaang moderno, na nagbibigay sa kanila ng disadvantage laban sa mga bansa tulad ng United States o Japan. Kahit ang mas bagong kagamitan tulad ng J-20 ay may mga problema rin. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon ng mga crack ang radar-absorbing coating ng eroplano sa mataas na altitudes na mahalaga para sa stealth. Nahihirapan din itong magdala ng buong load ng mga armas mula sa ilang mga airfields. Ang mga limitasyong ito ay mahalaga
lalo na sa mga strategic na lokasyon tulad ng Tibet o malapit sa India. Maaaring sabihin na ang China ay nagpapakita ng bagong teknolohiya tulad ng J-36 6th Generation Fighter Jet na ipinakita noong Disyembre 2024. Napansin ito dahil sa makisig at futuristikong disenyo nito. Gayunpaman, marami sa mga advanced na armas ng China ay hindi pa nasusubukan sa tunay na labanan, kaya nag-aalinlangan ang ilan sa kanilang pagiging maaasahan. Ang mga karanasan ng ibang bansa sa mga kagamitang Chino ay nagpapahiwatig na maaaring hindi matupad ng mga sistemang ito ang kanilang mga pangako. Hindi na nakaka-intimidate ang mga bagong armas ni Pangulong Xi. Sa huli, ang patuloy na pagkabigo ng mga bagong kagamitan na matupad ang mga inaasahan ay nakakasira sa kredibilidad ng militar, panloob man o panlabas. Ano kaya ang problema sa mga jet at iba pang kagamitan ng China? Ang mga problemang ito ay nag-ugat sa paraan ng pagmamanupaktura ng China. Bihasa sila sa pagkokopya ng mga disenyo mula sa Russia o Estados Unidos. Ngunit ito ay hindi nangangahulugan ng kalidad. Halimbawa, ang J-11 jet ay batay sa Su-27 ng Russia at ang J-10 ay hango sa Labi ng Israel na naglalaman ng teknolohiya ng F-16 ng Amerika. Nagre-resort pa ang China sa espionage sa mga kaso tulad ni Subin na nahuling naghahack sa Lockheed Martin para nakawin ang data ng F-22 para sa J-20. Kahit na may mga pagsisikap, nahihirapan pa rin ang China na mapantayan ang kalidad ng kanilang mga orihinal. Kadalasan, hindi sapat ang kanilang kagamitan at kulang sila sa kahusayang pag-integrahin ang mga ito ng epektibo. Ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng blueprint ay hindi garantiya ng kalidad ng pagkakagawa. Ang mga pabrikang pangmilitar ng China ay nag-uuna sa bilis kaysa kalidad upang matugunan ang mga layunin ng bansa. Ang pagmamadaling ito ay nagdudulot ng mga pagkakamali na pinatindi pa ng malawakang korupsyon. Ang mga individual ay nagtitipid, nagpapalsipikan ng mga resulta o nagbebenta ng sira-sirang bahagi para kumita na nagre-resulta sa mga kagamitang tulad ng missiles na puno ng tubig o mga jet na madalas mag-crash. Kadalasang hindi pinapansin ng China ang mga alalahanin ng Pakistan at Bangladesh kapag sila ay nag-uulat ng mga issue. Ito ang mga posibleng dahilan ng 23% pagbaba sa mga export ng armas ng New People's Army sa pagitan ng 2013 hanggang 2017 at 2018 hanggang 2022. Ang pagbaba ng demand sa mga armas ng China ay nagpapakita ng kabiguan nila sa paghahatid ng dekalidad na produkto. Ang pagkabigo ng mga kagamitang ito ay naging dahilan sa pagbagsak ng hukbong mapagpalaya ng mga tao. Noong kalagitnaan ng 2024 lumubog ang isang nuclear-powered na submarino ng China habang nakadok sa isang shipyard sa Wuhan na naging isa sa pinakakapansin-pansin at nakakahiyang halimbawa ng kabiguan ng kanilang kagamitan. Ang submarinong klase Joe ay inaasahang maging pangunahing asset na may X-shaped na stern para sa pinahusay na kakayahang maniobra. Ito ay sumasailalim sa mga pagsusuri ng ito'y lumubog at na-detect ito ng mga satellite ng Amerika sa ilalim ng tubig na napapaligiran ng mga crane na sinusubukang ibalik ito. Nanatiling tahimik ang China malamang upang maiwasan ang karagdagang pagsusuri, ngunit naging malaking kahihiyan ang insidente para sa hukbong pandagat ng People's Liberation Army. Ang paggawa ng isang nuclear submarine ay nangangailangan ng malawak na mga resources at oras, kaya ang paglubog nito bago pa man ito makalabas sa dock ay isang malaking hadlang. Malamang na malawak ang pinsala sa sasakyang pandagat, kung saan nasira ng baha ang mga mahalagang sistema at ang pagkumpuni ay magiging magastos at matagal. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng parehong mga isyu sa kontrol ng kalidad at pangangasiwa na kinakaharap ng mas malawak na produksyon ng militar ng People's Liberation Army ng China. Kung ang pinakamahusay ng China ay lumulubog ng ganoon, ang buong militar nila ay nasa mahirap na kalagayan. Ang insidenteng ito ay dumating sa isang kritikal na panahon para sa mga ambisyon ng naval ng China. Ang hukbong pampalaya ng mga tao ay mabilis na nagpapalawak ng kanilang flota upang hamunin ang dominasyon ng Estados Unidos sa Indo-Pacific at masiguro ang mahahalagang interes sa maritima. Ang mga nuklear na submarino ay pangunahing bahagi ng estratehiyang ito na nagbibigay sa China ng kakayahang magtago at tumama sa malayo. Ang paglubog ng kamakailang submarino ng China sa panahon ng mga karaniwang pagsusuri ay nagpapataas ng pagdududa sa kakayahan nito na gumawa ng maaasahang pangunahing mga sasakyang pandagat. Ang Zhao class, na dapat sana ay isa sa pinakamakabagong submarino ng People's Liberation Army, ay dapat sana'y isang pruweba ng makabagong inhinyeriya. Sa halip, ito ay naging isang mahal na kalamidad na nagdudulot ng tanong sa mga ambisyon at kakayahan ng China. Ang mga sandata at kagamitang pandigma ng China ay madalas nabibigo. Nagpapakita hindi lamang ng kapabayaan sa kanilang mga kliyente,
kundi maging ng kahinaan ng People's Liberation Army sa buong mundo. Bawat jet na bumagsak, plotang hindi makalipad, o submarinong lumubog ay dagdag bitak sa pundasyon ng militar ng China. Para sa isang bansang nagnanais magmuka bilang isang pandaigdigang higante, ang mga kabiguan na ito ay malakas na babalang nahihirapan at malapit nang bumagsak ang kanilang militar. Habang maraming bansa ang nagtatapon ng kagamitan at tinutulak pabalik ng mga kalaban tulad ng United States, lumalaki ang mga bitak sa kanilang armadura. Dahil napatunayan na ang pagbagsak ng militar ng China, alam kong iisipin ninyong kasalanan ito ng isang tao. Kahit na tila madaling sisihin si Pangulong Xi Jinping para sa krisis militar ng China, ang totoo, ilan sa mga problema nito ay nagmula pa sa mga aksyon ng People's Liberation Army noon pa man. Ang pagbagsak ng militar ng China ay hindi nangyari sa isang gabi lamang. Ang mga isyu ng People's Liberation Army ngayon ay malalim na nakaugat sa kanyang kasaysayan. Sa loob ng ilang dekada, ang mga desisyon, reforma, at prioridad sa estruktura ay humubog sa militar. Naging epektibo ito para sa ilang layuning pampolitika, ngunit lumikha rin ng mga kahinaan na hindi na ngayon maiiwasan. Ang mga isyu na nakikita natin ngayon, ang korupsyon, ang mga lipas na sistema at nabigong mga pagtatangka sa modernisasyon ay hindi biglaang lumitaw mula sa wala. Matagal na silang nagtataguyod. Para maintindihan iyon, samahan mo ako sa isang mabilisang paglalakbay sa kasaysayan. Ang hukbong pampalaya ng mga tao ay nagsimula bilang armadong sangay ng Partido Komunista ng China sa panahon ng digmaang sibil. Hindi ito dinisenyo para kumilos bilang tradisyonal na pambansang militar. Ayon kay Mao Zedong, ang militar ay umiiral para lamang paglingkuran ang interes ng partido. Binigyang diin niya na ang partido ang naguutos sa baril, na nagtatanim ng mga hukbong pampalaya ng mga tao sa balangkas ng Partido Komunista ng China. Ang katapatan sa politika ay mas mahalaga kaysa sa kahusayan ng militar, kahit noong mga unang araw. Maliban sa pagiging handa sa labanan, malaki rin ang papel ng mga sundalo sa pagsusulong ng mga patakaran ni Mao sa pamamagitan ng mga kampanyang pang-edukasyon o pagtatrabaho sa agrikultura. Tumulong ito sa partido na palakasin ang kapangyarihan, ngunit inalis nito ang pokus at mga rekurso sa pagbuo ng isang propesyonal na militar. Ang mga epekto ng estratehiyang iyon ay nananatili hanggang ngayon, habang ang People's Liberation Army ay patuloy na nagbibigay prioridad sa politika kaysa sa aktwal na kahandaan sa operasyon. Ang mga bagay ay nagsimulang magbago matapos ang kamatayan ni Mao. Sa ilalim ng pamumuno ni Deng Xiaoping noong dekada 80, nagsimulang magtuon ang China ng higit sa ekonomikong paglago, at ang militar ay naging pangalawa. Binawasan ni Deng ang pondo para sa depensa at itinulak ang mga reforma para gawing mas payat at moderno ang People's Liberation Army. Itinuon niya ang pansin sa mga panrehiyong alitan kaysa sa malalaking digmaan na aayon sa estratehiya ng China noon. Subalit ang mga pagbabagong ito ay mabagal at hindi tumutugon sa mga malalim na isyu tulad ng korupsyon at politisasyon ng pamumuno. Habang umaasenso ang ekonomiya, hindi umuunlad ang militar. Naiwan ang hukbong pampalaya ng mga tao sa lumang doktrina at teknolohiya, habang mabilis na umuunlad ang mga kalaban. Ang mga kahinaan ng hukbong pampalaya ng mga tao ay nabunyag noong krisis sa Taiwan Strait mula 1995 hanggang 1996. Sinubok ng China na takutin ang Taiwan sa mga pagsusubok ng misil at pagsasanay militar, ngunit nang magpadala ang United States ng mga aircraft carrier sa rehiyon, hindi nakasagot ang hukbong pampalaya ng mga tao. Inilantad ng insidenteng ito ang kahinaan ng hukbo ng China sa naval at air power, na nagtulak sa mga leader na paigtingin ang modernisasyon. Nagtuon sila ng malaki sa mga lugar tulad ng teknolohiya ng missile, stealth aircraft, at ekspansyon ng hukbong dagat. Ngunit hindi pantay ang pag-usad. Habang mabilis na umunlad ang ilang mga sangay, ang iba, tulad ng logistics at infantry, ay naiwan. Kahit ang mga pagsisikap na modernisasyon noong 2000 at 2010 ay puno ng mga problema. Paulit-ulit na isyu ang dependensya ng China sa dayuhang teknolohiya. Ang hukbong pampalaya ng mga tao ay nakagawa ng malaking progreso sa paggawa ng sarili nilang kagamitan, ngunit marami rito ay nakabatay sa reverse engineering ng mga inangkat na sistema. Ang J-15 fighter jets ay isang magandang halimbawa at mahalagang bahagi ng programa ng aircraft carrier ng Navy. Ang jet na ito ay batay sa Su-33, prototipo ng panahon ng Soviet, at sa kabila ng mga taon ng pamumuhunan, ito ay nakakaranas pa rin ng madalas na pagkabigo ng makina. Ang pagsandig sa pagkopya ng dayuhang disenyo ay nagpapakita ng kahirapan ng People's Liberation Army sa inobasyon na nakakaapekto sa kahusayan ng kanilang mga armas. Itinaas ni Xi Jinping ang antas ng modernisasyon nang maging pinuno siya noong 2012. Ipinahayag niya ang pangitaing gawing pangkalibutang klase ang militar ng PLA sa pamamagitan ng 2049 noong 2015. Inilunsad niya ang mga reforma para baguhin ang istruktura ng organisasyon ng militar.
Kabilang dito ang pagkonsolida ng mga departamento, pagbawas ng mga rehiyon ng militar, at paggawa ng mga Joint Theater Command para pahusayin ang koordinasyon. Ang pagbabagong ipinatupad ni Xi ay may pangako sa papel, ngunit may malalang panganib ang sentralisasyon ng kanyang kapangyarihan. Pinahalagahan niya ang katapatan higit sa kahusayan, pinapurga ang daan-daang opisyal sa ilalim ng mga anti-korupsyon na kampanya na madalas tumutugis sa mga kalaban. Ang mga purgahang ito ay nagdulot ng kawalan ng katiyakan sa pamumuno ng militar na nag-iwan ng mga kritikal na posisyon na bakante o napunan ng mas hindi kwalipikadong mga individual. Bagaman kinakailangan ang pag-uugat ng korupsyon, ang kawalan ng katiyakan na idinulot nito ay nagpabagal sa progreso at nagpalaganap ng pagdududa sa mga hanay. Isa sa pinakamalaking kahinaan ng hukbong pampalaya ng mga tao sa paglipas ng panahon ay ang kakulangan nito ng karanasan sa pakikipaglaban. Hindi pa nakikipaglaban ang militar sa malaking digmaan mula noong Sino-Vietnamese na tunggalian noong 1979. Ito ang nagpahintulot sa China na mag-focus sa pagpapaunlad at modernisasyon, ngunit nag-iwan din sa hukbong pampalaya ng mga tao na walang karanasan sa digmaan. Karamihan sa malalaking pagsasanay na ito ay lubos na scripted, kaya't di natututo ang mga tropa at commander na mag-adapt sa mga di inaasahang sitwasyon. Nang walang tunay na karanasan sa mundo, mahirap suriin ang mga kakayahan ng hukbong pampalaya ng mga tao at mas mahirap para sa kanila na magpabuti. Ang logistic ay isa pang patuloy na problema. Noong panahon ni Mao, primitibo ang mga supply chain, umaasa ng malaki sa manumanong paggawa kaysa sa advance na hukbong pampalaya ng mga tao at mga sistema. Kahit may mga hakbang para ayusin, ang logistika ay nananatiling isang kahinaan. Nahihirapan ang hukbong pampalaya ng mga tao na isulong ang mga operasyon sa malalayong lugar gaya ng hangganan ng Himalaya sa India o sa pinag-aagawang tubig ng timog dagat ng China. Ito ay nagpapahirap sa kanilang kakayahang magpakita ng lakas at presensya sa mga estratehikong rehiyon. Hirap ang militar na makapag-adapt sa matagalang mga kampanya dahil sa kawalan ng maayos na sistema ng supply. Sa huli, ang mga isyu ngayon sa People's Liberation Army ay malalim na nakaugat sa kasaysayan nito. Ang mga kahinaan ng militar, mula sa politikadong istruktura, pag-aasa sa dayuhang teknolohiya, kakulangan ng karanasan sa pakikipaglaban, kabiguan sa logistika, at eskandalo ng korupsyon, ay hindi biglaang lumitaw. Naipon ito sa loob ng maraming dekada, kahit ang mga ambisyosong reforma ni Xi Jinping ay hindi nalulutas ang mga pangunahing problema. Kahit mukhang malakas sa papel ang People's Liberation Army, ang mga kahinaan nito ay nananatili. Ibinabagsak ang militar ng China sa isang estado ng kawalan ng pagkakaisa na mahihirapan itong malampasan. Ngayon, mahalagang maunawaan na ang pagbagsak ng militar na hinaharap ng China ay hindi nangyayari ng walang mga kahihinatnan. Ang mga pakikibaka ng People's Liberation Army ay nakakaapekto sa imahe ng malaking People's Liberation Army ng China sa ibang mga bansa. Ang China ay nangangarap na maging isang global na heavyweight. Mahalaga ang isang malakas na militar upang maisakatuparan ito. Inaasahang susuportahan ng People's Liberation Army ang kanilang mga pag-angkin sa South China Sea, haharapin ang mga kalaban at makakapagpatuloy laban sa malalaking hukbo tulad ng Estados Unidos. Sa gitna ng mga problemang nagkakapatong-patong, naging hindi natiyak ang mga layuning ito. Sa South China Sea, malakas ang boses ng China sa pagkontrol sa lugar. Para maisakatuparan ito, kailangan nila ng isang modernong militar na matalas at may maayos na koordinasyon. Sa kasalukuyan, nahihirapan ang People's Liberation Army na maghatid at nakakasama ito sa kakayahan ng China na ipakita ang lakas nito sa bansa at maging sa ibang lugar. Ang Taiwan ay isa pang mahalagang piraso ng puzzle na ito. Matagal nang inaasam ng China na makontrol ito, posibleng sa pamamagitan ng puwersa, blockade o presyon. Ang ganitong galaw ay nangangailangan ng maayos na pagpapatuloy ng lahat, mula sa mga barko, People's Liberation Army, at mga supply. Gayunpaman, ang People's Liberation Army ay nakaharap sa mga suliranin sa supply chain, lumang kagamitan, at mga leader na hindi pa nasusubok sa tunay na labanan. Marami pa itong dapat malampasan. Nabibigyan ng kalidad na teknolohiya at intel ng Estados Unidos ang Taiwan, kaya ito'y nagiging mas malakas. Ang mga kahinaan ng militar ng China ay nagpapakita na ang anumang pag-atake ng People's Liberation Army sa Taiwan ay maaaring hindi magtagumpay. At iyon ay nagbabago kung paano lahat, mula sa mga kaalyado hanggang sa mga kalaban, ay hinarap ang sitwasyon. May mga negosyo ng armas ang China na nahihirapan din. Matagal nang ginagamit ang pagbebenta ng mga armas para maging kaibigan ng mga nagpapaunlad na bansa. Ito ay mahusay na paraan para makabuo ng impluwensya, ngunit kamakailan ang kanilang mga produkto ay nakakatanggap ng masamang feedback. Patuloy ang paghihirap ng Pakistan, matalik na kaalyadong China,
sa mga problemang pandigmaan tulad ng mga sensor na sira at mga makina na mabilis masira. Niparada ng Myanmar ang mga Chino na jet dahil nasira ang radar. Ang mga labanan ng People's Liberation Army ng Nigeria ay may paulit-ulit na problema sa makina. Nag-aalinlangan na ang ibang bansa kung bibili pa sila mula sa China dahil dito. Kapag hindi maaasahan ang iyong mga bagay, hahanapin ng mga bumibili ang iba. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos at Rusya ay nakikisali na humahad lang sa China na magpalaganap ng impluensya sa pamamagitan ng mga kasunduan sa armas. Parang pagkawala ito ng mahalagang kasangkapan sa pagkakaroon ng mga kaibigan sa buong mundo. Sa buong mundo, ang mga problema ng People's Liberation Army ay nagbabago sa pagganap ng kapangyarihan, lalo na sa Asia. Pinapalakas ng Estados Unidos ang kanyang presensya sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng mas maraming barko, People's Liberation Army, at pagsasanay kasama ang Japan, Australia at India. Pinahihigpit nila ang kanilang mga key-partnership at ipinapakita na handa silang punan ng puwang habang inaayos ng China ang kanyang gulo. Ito ay malinaw na hakbang upang maangkin ang teritoryo at nagpapalakas sa People's Liberation Army ng Estados Unidos sa rehiyon. Hindi lang ito tungkol sa mga kilos militar, kundi kung sino ang may kapangyarihang magpasya sa isang napakahalagang bahagi ng mundo. Napapansin din ito ng mga kapitbahay ng China, mga bansang madalas makabangga sa China sa dagat tulad ng Vietnam, Pilipinas at Indonesia ay nagpapalakas. Mas nagtutulungan sila sa Estados Unidos, nagtatayo ng matitinding hukbong dagat at tumitindi ang pagtutol. Naglalaan ang Japan ng pera para i-upgrade ang kanilang militar mula sa mga barko hanggang sa mga depensa. Ang Australia ay buong pusong sumasang-ayon sa mga kasunduan tulad ng Australia, United Kingdom at Estados Unidos na nag-uugnay sa Estados Unidos at United Kingdom para sa mas mahusay na teknolohiya at depensa. Ipinapakita ng mga hakbang na hindi na gaanong nababahala ang mga kapitbahay ng China sa PLA kumpara noon. Napapansin nila ang mga bitak at nagkakaroon ng lakas ng loob na nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsisimula ng magduda ang mga kalaban ng China kung kayang panindigan nito ang malalaking salita dahil sa mga problema nito. Sa kanilang sariling bayan, ang gulong militar ay nagdudulot ng sakit ng ulo para sa pamumuno ng China. Itinali ni Xi Jinping ang kanyang reputasyon sa malakas na militar. Ang bawat iskandalo, nabigong operasyon o pagkakamali ng pamumuno ay nakakabawas sa tiwala rito. Ito ay nagdudulot ng malaking problema sa kanya at sa kanyang kapangyarihan. Ang ekonomiya ay apektado rin. Ang industriya ng depensa ng China na gumagawa ng mga tangke at jet ay umaasa sa pagbebenta sa hukbong palaya ng mga tao at ibang bansa. Ngunit ito ay nahihirapan dahil sa mga problema sa kalidad at kasunduang hindi natutuloy. Mahirap makakuha ng investments o makapagsimula ng bagong ideas kung may problema sa iyong reputasyon. Ang mahinang depensa ay nagpapahirap sa hukbong palaya ng mga tao na mag-modernize, na lalo pang nagpapalala sa kanilang problema. Isang siklo ito kung saan ang problemang militar at ekonomiko ay nagpapalakas sa isa't isa. Humadlang sa China na makipagkompetensya sa buong mundo. Sa kabuuan, ang mga pakikibakan ng hukbong palaya ng mga tao ay tunay na malaking usapin. Pinapatigil nila ang China sa pagtugis ng malalaking pangarap nito, tulad ng pangingibabaw sa Indo-Pacific o pamumuno sa buong mundo. Binibigyan nila ng pagkakataon ang mga kalaban at kapitbahay na lumaban at magkaroon ng teritoryo. Sa pandaigdigang level, nasisira ang imahe at impluensya ng China dahil sa pagbabago ng pananaw ng mga tao rito. Ito'y nagbibigay presyon kay Xi, nagpapababa sa moral ng militar, at nagpapalala sa stress sa industriya ng depensa sa loob ng bansa. Ang hukbong pampalaya ng mga tao ay hindi lamang mahina, kundi hadlang din sa pag-asenso ng China. Habang hindi kasali ang hukbong pampalaya ng mga tao, maguhulma ito sa kakayahan ng China sa pandaigdigang entablado sa mahabang panahon. Ngayon, ang tanging magagawa natin ay mag-obserba habang ang militar ng China ay dahan-dahang bumababa at naglulubog. Salamat sa panonood.